Hey mga katunying, magandang araw sa ating lahat at sana'y lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Ngayon nga pala mga katunying, kaka-out ko lang sa trabaho at agad-agad akong pumasok sa kwarto para magbihis dahil mag-aabuno tayo ng ating pananim ngayon. Ilang minuto nga lang pala mga katunying, tapos na ako magbihis kaagad. Kaya agad na akong lumabas sa kwarto at kinuha ko agad yung aking nabiling abono kahapon. Dahil umpisa na natin ang pag-aabono mga katunying. Alas 5 na din kasi ito ng hapon mga katunying dahil kaka-out ko lang galing trabaho. Kaya agad na akong lumabas at pumunta sa garden. Dahil nandito yung ating mga abonohang pananim mga katunying. Pero bago ko pa umpisa mag-abono ay tinignan ko muna yung mga alaga kong manok. Baka kasi wala na silang pagkain at baka magutom sila. Dalawang beses ko lang kasi silang napapakain sa maghapon mga katunying. Isang beses sa umaga at isang beses sa hapon. At nung nakita ko nga wala silang pagkain, ay agad ko na itong nilagyan para may kainin sila. Dahil kaya kung nagugutom na din sila sa mga oras na to. At meron pa naman silang tubig kaya hindi ko na muna nilagyan. At ito na nga pala yung mga manok na pinapakain ko mga katunying. 6 yan dati pero 2 na lang ang natira. At pagkatapos ko nga silang pakainin ay agad ko na ding tinakpan. Baka kasi biglang umulan at mabasa sila lalo na kapag gabi umulan. Hindi ko kasi masasabi kung anong oras uulan dito sa Taiwan kaya kailangan natin makasigurado. Baka kasi pagising natin sa umaga ay mga basang sisiw na sila. At pagkatapos kong takpan yung mga manok ay agad ko na ding ilalagay sa balde itong nabili nating abono. At ito yung gagamitin natin sa pag-abono ng ating mga halaman. Nagdadaldal ako dyan mga katunying pero ang kausap ko ay yung camera. Dahil hindi ko naman alam na i-voice over ko pala tong vlog na to. Kaya binilisan ko na din ang paglalagay sa balde para matapos na dahil ililibot ko muna kayo sa garden ko bago tayo magsimulang mag-abono. At uumpisa natin ang paglilibot dito sa may harapan ng aming dormitory mga katunying. Papakita ko sa inyo mga tanim nating papaya dito. Mga mababang papaya pero may mga bunga na. Kung makikita nyo mga katunying matataba sila tapos hanggang dibdib ko lang yung kanilang mga taas. Kaya nakakatuwa lang tignan na yung mga tinanim natin ay namumunga na. At ngayon naman ay pupunta tayo dun sa may likod dahil nandun yung ating munting garden. At dito naman sa may bungad ng aking garden mga katunying ay meron ditong nakatanim na kangkong. Kung gusto mo mang magsinigang ay pwede ka nang kumuha dito at may katabi na din itong sili. At sa may banda rito naman mga katunying ay merong nakatanim na spinach. Spinach yata tawag dyan, hindi ko alam. Kung anong tawag sa inyo, i-comment nyo na lang mga katunying. At dito naman sa banda dito ay may nakatanim din na kamatis. Ito yung cherry tomato mga katunying. At masarap ito pag hinalo mo sa itlog. Lalo kapag magigisa ka ng kamatis na may itlog, yan yung gagamitin mong kamatis. Abay sulit naman talaga yung sarap niya. At tsak na papaparami ka talaga ng kanin kapag ito ang inulam mo. Talagang mamumulot ka na lang dito ng mga gulay mga katunying. At pag gawin mo naman dito ay meron ka makikitang munting lamesa namin dyan at may mga duyan pa kung gusto mo mag-relax. At ito naman mga katunying ay meron tayo ditong sayote. At hindi ko pa nagagawa ng kanyang aakitan kaya yan mo ng isang poste pansamantala. At meron din tayong kalabasa dito. At isa pang malupit dito mga katunying ay meron tayong kamatis. Kasing laki lang ng alatris. Kung alam niyo yung alatris mga katunying ay ganun yun kalalaki. Pero ito mga katunying ay kamatis siya. Maliliit lang yan pero masarap siya kapag gawin mong sausawan. Lalo na kapag hatiin mo sa dalawa tapos ilagyan mo ng bagong alamang. Dito naman mga katunying dito sa bandang to ay puro sili naman yung nakatanim. At talagang sagana naman sa bunga ang sili dito mga katunying, mananawa ka na lang talaga. At meron din tayong isang pirasong ampalaya dito, pinakit na natin sa malunggay. Kung gusto mo din ng saging, meron din tayong saging dito, marami yan. Hindi ko lang naipakita lahat. At dito naman sa gawing to, meron tayong nakatanim na kamote. Pwedeng pang talbos at pwede yung bagas niya, hindi ko alam kung anong tawag din sa inyo. I-comment nyo na lang. At meron tayong sitaw dito mga katunying. Maganda din ang tubo ng sitaw dito sa gawing to. At meron ding bagong tanim na sitaw dito. At dito naman ay meron tayong melon. Melon yan mga katunying hindi pa halata kasi masyado pang maliit. Hintayin lang natin lumaki ng konti para ma-confirm natin na melon. At dito naman sa katabi nito ay meron tayong pakwan bagong tanim din. Medyo tuyo na yung lupa niya gawa ng hindi nadidiligan kasi meron tayong trabaho. At dito naman sa gawing to ay meron tayo ditong nakatanim na pipino. Maganda din yung tubo ng ating pipino mga katunying. Medyo malago-lago din siya. Kunting panahon na lang magtatalbos na yan at aakyat na dyan sa kanyang akyatan. At dito naman sa gawing to ay dito nakatanim yung ating talong mga katunying. Namitas na ako dyan nung nakarang araw at ngayon ay meron na naman pwedeng pitisin. 30 piraso yan mga katunying pero maganda yung kanilang tubo kaya medyo marami-rami yung kanilang bunga. At maya-maya ay abunuhan natin yan para mas lalo pa silang lumago. At dito naman sa gawing to ay may mga nakatanim pa rin tayong papaya. At dito yung munting maisa natin mga katunying.
Medyo malalaki na din sila at abunuhan din natin yan. Isa yan sa mga abunuhan natin para mas lalo silang lumago at gumanda ang kanilang tubo. At dito naman sa gawing to ay meron din tayong kalabasa. Kumalat na nga yan mga katunying at ang lago-lago na. At dito naman ay meron tayong mangga. Ang dami nitong bunga mga katunying. Ang baba lang, kulang na lang ng bagong alamang at meron ka ng pupudripin dito sa garden. Tingnan nyo naman mga katunying kung gaano karami yung kanyang bunga. Tapos kahit na nakahiga ka ay kaya mong abutin. At ngayon tapos na nating libutin ang aking garden, iumpisa na natin kung ano yung dapat nating gawin. Umpisan ko nga palang pag-abono dito sa ating pipino. Isa-isa yan mga katunying. Tinanggalan ko muna ng damo dahil natatabunan na siya. At sisimulan ko din dun sa kabila. Pa-isa-isa yan mga katunying. Isa-isa nating abunuhan para mabunuhan ng lahat. Wala tayong lalaktawan. Dapat pantay-pantay para hindi nila sabihin may pinapaborito ka. Charot lang po. At pagkatapos na nga yan, ay didiretso na tayo dito sa may sitaw. Itik pa nga ako mapatid dyan at inilagyan ko na din ng abono yung papaya na nasa gilid. At inumpisan ko na din abunuhan tong malilit na sitaw para mas lalong gumanda ang kanilang paglaki. Para sa mga susunod na araw, linggo o buwan ay pwede na nating pagharbisan at meron tayong gugulayin. Masarap din kasi ang sitaw mga katunying kapag ka-adobo, lalo kapag may konting sahog. At syempre, abunuhan na din natin tong malalaking sitaw para mas lalong gumanda yung kanyang dahon. Para mas lalong gumanda at lumago ang kanyang puno. At syempre, isa-isahin natin yan, lalagyan natin lahat tulad ng ginawa natin dun sa may pipino. At habang nag-aabono ako ay may nakita akong sanga na nakalaylay kaya agad ko na ding iginite sa kanyang akyatan para hindi na siya maligaw ng landas. Isunod ko din pala itong talong mga katunying na nakabukod. Hindi naman namin yan tinanim pero sadyang tumubo lang siya dyan. At syempre nilagyan ko na din yung mga papaya. At habang nag-aabono ko ng papaya ay tinawag ako ng cameraman natin. Dahil malayo na daw ako sa may melon at pakwan at baka daw makalimutan ko at hindi malagyan. Kaya agad ko na din itong nilagyan mga katunying. Inisa-isa ko muna at inuna ko yung may melon. Malilit pa masyado pero pwede na rin siguro itong abunuhan para mas mabilis ang kanilang paglaki. At pagkatapos pala nito ay susunod ko na din yung pakwan. Yung pakwan nga pala ay ilang piraso lang yan at medyo alanganin pa yung kanilang pagtubo. Pero okay lang yan, ang importante sinubukan. Unang beses ko lang pala magtanim ng melon at pakwan dito. At pagkatapos ng melon at pakwan ay dumako naman tayo dito sa may bandang dulo. At dito na yun sa may mais. Siyempre abunuhan natin, isa-isa yung may mais natin mga katunying. Wala din tayong lalagtawan dito. Kung makikita nyo ay puti na yung lupa, gawa ng natuyo na. At nakita ko nga pala yung papaya na putol nung nakaraan ay tumutubo ulit. Kaya binigyan ko na din siya ng abono para meron din siyang pampaganang tumubo. Parang ganon. Saka ko na tinuloy-tuloy yung pag-abono ng mais. At bukas ko na lang pala ito ng umaga didiligan mga katunying dahil alanganin na tayo sa oras. Ang importante ay abunuhan ko muna ngayon. Saka ko na lang didiligan kapag may free time tayo bukas ng umaga. Kasi bago tayo pumasok ay pumupunta muna tayo dito sa garden. At pagkatapos ng trabaho ay dito pa rin tayo sa garden. Baka kasi sa Sabado ay yayain tayo ni katropa na mangisda. At sasama tayo nun para makakuha tayo ng ulam pang-stock ng isang linggo. Kaya pati itong mga papaya dito sa may dulo ay nilagyan ko na din. Nilahat-lahat ko na para wala nang nalagtawan pa. Baka sabihin kasi nila na hindi natin sila mahal. Charis. At nung matapos na nga ang pag-abono ko ng mais at papaya ay lumipat naman ako dito sa may talong. At isa-isa ko na din itong nilagyan ng abono para mas lalo silang ganahang mamunga. Marami din kasing luto ang pwede mong gawin sa talong. Pwedeng prito, tsaka pwede ding nilaga, pwedeng torta, at pwede din sa dinengdeng lalo na kapag may partner na isda. At marami pang iba. Nakadepende na lang sa'yo kung anong trip mong lutuin. At bigla kong naramdaman dyan yung pangangati ng katawan ko, lalo na dun sa may bandang binti ko dahil sa talong. Pero kahit na ganun, ay tuloy pa rin tayo sa pag-aabono dahil nandyan na nga tayo. Kailangan na nating tapusin. At konti na lang ay matatapos na. Tapos nilagyan ko na din pala yung tanim na spinach ng kasama nating Indonesian. Tapos nilagyan ko na din yung kamuti natin para dami-dami na din. At meron palang bagong tanim na kangkong dito mga katunying, isang linggo pa lang niya at bagong labas pa lang. At hindi ko alam kung ano napunta sa isip ko at nilagyan ko na din ng konting abono. Sabi naman ng cameraman natin is okay lang yan daw para mas lalong lumaki at mas mapadali ang kanyang paglaki. At sigurado nga na kapag lumaki lahat ng mga tanim dito at namunga ay talaga namang libre na tayo sa gulay at malaking tipid din to para sa atin. Pagkatapos ko na nga abono lahat ng pananim natin sa garden, ay susunod naman nating diligan itong papaya dito sa may harap ng dormitory. Hindi kasi ito abot ng hose sa garden kaya babaldihin natin. Kaya tamang kwentuhan lang habang hinahantay na mapuno yung balde natin. At tinitignan ko yung camera baka mama hindi pala nagre-record. Kasi yung cameraman natin ay meron ng ginagawa. Tinitignan ko muna mabuti.
Mahirap kasi kapag tapos na yung kukontent natin na bagay tapos makikita natin yung camera na hindi pala nakaplay. Kaya nung mapuno na yung balde ay binuhat ko na ito at para mampisa na nating diligan. Diba ang lakas ko? At ito yung didiligan nating papaya. Medyo malayo-layo to sa garden kaya hindi naabot ng hose kaya kailangan nating baldihin. Kaya binilisan ko na din ang pagdidilig para matapos na. At habang nagdidilig ako ay iniisip ko kung anong gagawin ko sa napakaraming papaya kapag lahat to namunga. Dahil mula nga dito sa harap ay puro na papaya. At sa lahat ng parte doon sa may garden, sa lahat ng sulok ay makikita mo din ang papaya. Kinulang nga yung isang balde kaya umigib pa ako ng isa dahil meron pa akong dalawa na hindi pa nadidiligan. Para hindi naman nila sabihin na napaka-unfair naman na nagdidilig. At nang matapos na nga, inubos ko na lang yung isang balde sa mga sumusunod pang mga papaya. Tapos may nakita pa akong isda na tumalon dito sa mayalit na ilog kaya sinilip ko. Ayun lang, salamat sa panonood.